Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ang 5 bagay that you would like or you would hate about SeaBank. So, ano-ano kaya yung nandyan? Tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Kung bago lang kayo with SeaBank, meron na akong reviews and latest news about SeaBank. Yung review ko about SeaBank. Ito yung unang review ko and then yung latest na update with SeaBank which is yung pag-lower down ng interest rate. Ayan. Panoorin nyo na lang yan para maging updated din kayo sa latest happening with SeaBank. But you can stay here para malaman nyo yung mga bagay na magugustuhan nyo kay SeaBank at saka yung mga bagay na hindi maganda kay SeaBank. So, simulan na natin yung 5 bagay na magugustuhan mo about SeaBank. So, unang-una sa lahat, syempre, ang 4.5% per annum daily crediting of interest rate. So far, mataas siya kasi itong 4.5%, wala kang gagawin kahit na anong mission. Meron kasi si Maya, mataas nga yung interest rate ni Maya, but kailangan mong gumastos pa para tumaas ang inyong interest rate. Pero ito with SeaBank, just need to put your money there and it will earn 4.5% interest rate. That's number 1. Number 2, meron si SeaBank na 15 free InstaPay bank transfer every week that would replenish 12 midnight ng Monday na replenish na kagad yung 15. Napaka-helpful nito, lalo na sa amin guys. Kasi if you don't know, may business kami, meron kaming computer shop, and then sa computer shop namin, meron kaming cash in and cash out center. So, tinatago namin yung pera namin with SeaBank, and then if we need to add money sa mga e-wallets namin, then we just need to transfer without additional cost. Number 3, higher electronic load discount. So, nagbibigay si SeaBank ng discounted electronic load ng up to 3% discount. Ayan. Medyo malaki rin siya kasi yung iba wala ang discount. Katulad ni GCash. Kapag nag-load ka sa GCash, kung ano yung amount na ilo-load mo, yun din yung amount na makakaltas. Number 4, integrated siya with Shopee. Kung nag-order ka sa Shopee, mas mapapadali ang inyong pagbabayad kasi pwede mong i-link si SeaBank mo with Shopee. And guys, alam nyo ba na mataas ang chance na tumaas ang inyong S-Loan at saka ng S-Pay Later dahil meron kayong SeaBank account na nakalink kay Shopee? Alam nyo ba yon? Well, mataas ang chance kasi nakikita nila na meron kang funds available para bigyan ka nila ng mas mataas na credit line. Actually guys, yan yung nangyari sa akin kaya tumaas or lumobo yung S-Pay Later na credit limit ko. Number 5, enhanced security. So, di ba, si GCash, meron siyang yung face recognition. Nauna talaga si GCash mag-implement doon. But after few weeks lang, nag-implement din si SeaBank ng face recognition when you withdraw or bank transfer. So, yung face recognition niya is hindi naman lagi. Parang random na magka-face recognition siya. Apart from face recognition, kasi pag magba-bank transfer ka or mag-withdraw ka, kailangan mo i-enter yung PIN mo or yung password mo or yung nga, face recognition. So, tatlo. Etong tatlong to, nag-random yan. Kunyari, ngayon, ang i-enter mo lang PIN. Tapos, sa susunod na bank transfer mo, withdraw mo, face recognition naman. So, sa susunod, PIN naman. As in, random. So, ibig sabihin lang nito is mataas talaga ang security ni SeaBank. Mahirap siyang ma-hack kasi random na yung password, yung PIN, at saka yung face recognition eh. Pag hindi mo pala tinuloy yung, kunyari, face recognition na yon, sa susunod na bank transfer mo, face recognition pa rin yun. Until masatisfy yung face recognition. So, di ba? Iwas hack. Punta naman tayo sa 5 bagay na hindi ko gusto. Ako hindi ko gusto kay SeaBank. Unang-una, yung interest downgrade nila. Ako, nakakainis. From 6%, naging 5%, ngayon naging 4.5%. Yes, we have to understand it is a business, pero yun kasi minahal ko with SeaBank, yung mataas yung interest rate na wala kang kailangan gawin. So, mag-expect pa ba tayo ng additional downgrade? Ganun ba yun? Number 2, walang ATM. Walang ATM. Sana kung may ATM, katulad ni GoTime, or kahit man lang virtual ATM wala. So, I hope SeaBank, kung nakikinig ka, malaking tulong kung mayroong ATM, promise. Number 3, dahil enhance ang security niya, nagiging cost naman to ng inconvenience.
Lalo na kasi kung biglang natapat, nagmamadali ka mag-bank transfer tapos natapat na password, mahaba pa naman yung password. Kailangan mo talaga siyang i-enter. Well, yun talaga ang katumbas ng enhanced security is medyo hindi siya ganun ka-convenient. Okay, number 4, no free cash in option. So, wala pa siyang partner bank na pwede ka mag-cash in ng libre. Ang nangyayari dyan is bank transfer para malagay mo doon. Or kung meron kang pera from Shopee, yun, may lilipat mo sa C-Bank mo without any charges. Pero paano ka ba makakapaglagay ng pera sa Shopee? Di bank transfer din. Kung meron sanang partner, katulad ni GoTime, di ba? Si GoTime, pwede ka mag-deposit sa mga Robinson stores, di ba? Handyman, supermarket, department store, yan, free cash in. Sana kung meron din si C-Bank ng mga partner stores, partner merchants na pwede mag-cash in, ay nako, lalakas lalo ang C-Bank. Okay, number 5, no other financial services like loans or credit. Isa din to sa hinihintay ko. Sana magkaroon kayo ng credit facilities. Kasi sa inyo naman ako nagbabangko, nakikita nyo naman yung activity ko, kung gaano kalaki yung dinedeposit ko, di ba? Sana magkaroon kayo ng credit facilities like Revi Credit, ganyan. Or mga loan, G-loan, mga ganun, di ba? S-loan kasi kay Shopee Pero yung built-in sana kay C-Bank. Sana meron. Yun yung mga bagay na sana marinig ni C-Bank and sana mag-improve on. So, yan lang muna for our today's discussion. Sana nabigyan ko kayo ng information about the things na I like about C-Bank and I don't like about C-Bank. Before we end this video, mag-shoutout muna tayo and shoutout kay Joe M. Cruz. Dahil kay Sir Pat Quinto, lahat ng gusto ko malaman, nalalaman ko dahil sa'yo. Very helpful talaga. Malinaw pa sa tubig ng Manila Water ang mga pagpapaliwanag niya. Thank you talaga sa mga vlog mo. Laking tulong sa mga tao. Very recommended sa lahat. Thank you, Sir Joe M. Cruz. Maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood ng aking mga video. And asahan nyo, tuloy-tuloy ang pagbibigay ko sa inyo ng information about your digital finances. So, yun lang muna for today's video. Guys, huwag nyo kalimutan, meron pa rin tayong 50 pesos GCash giveaway. Ang kailangan nyo lang gawin is make sure na nakasubscribe na kayo, like this video, and i-share nyo to, itong information na to na nakalagay na rin sa description box or sa pinned comment sa baba. Copy and paste nyo yan sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. And then, balik kayo dito sa video na to and i-comment nyo #road to 50k subs. Then, pipili ako ng winner sa inyo every video na ilalabas. And once na ma-reach na natin ang 50,000 subscriber mark, malapit na, mamimigay tayo ng isang mid-range cellphone. And ipaparakol natin yan dito sa aking channel. Yun lang muna for today's video. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!